Nauwi sa barila ng operasyon kontra sa grupong nagkakasaumano ng rent-tangay at cake delivery modus. Arestado ang 6 na miyembro na target umanong nakawan ang bahay ng isang sikat na vlogger. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang sasakyan sa kanan ng inyong screen, ang mga nag-aabang na operatiba ng PNP Highway Patrol Group na aaresto sa isang grupong sangkot umano sa nakawan. Pagdating ng target nilang sasakyan sa bahaging ito ng Caloocan, nagpulasa ng mga sospek, nagkahabulan papuntang eskinita, hanggang nagkabarilan na. Sapul sa binti ang isang sospek na dati palang pulis na sinibak sa serbisyo. Nagtangka umano siyang bumunot ng baril kaya pinaputukan. Yung target nila ay isang vlogger na sikat. Ang pakay talaga is nakawan at ransakin yung bahay ng mismo pong target po nila. Dahil walang tao po mismo doon sa mismong bahay at doon na po pumasok po yung ating pong mga kasama niya. 6 lahat ng arestado, ang sugatang dating pulis, isang traffic enforcer, ang sinasabing leader ng grupo, isang babae at 2 pang lalaki. Patunay umano yan na organisado talaga ang grupo. Ang modus ng mga to is cake delivery. Libreng cake, pagka pinuntahan nila isang bahay, may dalang cake. Ayun, once na binuksan yung pinto, persahan na nilang papasukin, raransakin na lahat ng pwede nilang makuha ang gamit to. Sila rin yung grupo na sangkot doon sa pagkakanakaw dito sa Cavite ng mga motorcycle na kung saan sinasampa sa van. Ito yung grupo rin na isa sa mga sikat na kumukuha po ng mga rent-tangay na sasakyan. Sabi ng HPG, ganito rin yung modus ng grupo, magre-renta ng sasakyan. Pagkatapos, papalitan nila, tatapalan yung plaka, pati po conduction sticker. Ito, tignan nyo, pinatungan nila ng peke yan. At pagkatapos nilang gawin yung kanilang krimen, i-abandona nila yung nirenta nilang sasakyan. Basically, renta nga ang nangyari. May mga nabibili na kasi tayong mga online na ganitong conduction sticker. Nagagamit po kasi talaga ito dun sa mga legitimate na vehicle para pang-replace nila sana. Kaya lang, ginagamit na pinagsamantalahan itong masasamang elemento, gagawa ng bogus na number at ididikit. Nakuha sa mga sospek ang mga zip tie at duct tape na posibleng panggapos sa mga biktima. 3 baril, 2 sachet ng hinihinalang shabu at meron pang isang granada. Bukod sa Metro Manila, posibleng nag-ooperate din umano ang grupo sa Central Luzon at Calabarzon. Wala pang pahayag ang mga sospek. Ma'am, kayo po, gusto niyo po magbigay ng statement? Sabi ng HPG na pilay na ang operasyon ng nahuli nilang grupo pero posibleng may natitira pang mga miyembro kaya dapat maging alerto. Kunwari ay magde-deliver ng mga cake or kakatok sa inyong bahay, hanggat maaari kung wala naman po kayong in-order at wala kayong ina-expect, huwag nyo pong biglaang buksan ng ating mga pintuan. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi na ayon sa saligang batas sa pagtutol sa pagtipon ng Senado bilang impeachment court, gaya ng plano ni Senador Robin Padilla. Ayon yan sa isang dating Supreme Court Associate Justice at isang dating Senate President. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. Yan ang katwiran ni Senador Robin Padilla kaya plano niyang tutulan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kahit pa kung umabot sa kanila ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi naaayon sa saligang batas ang planong yan. Kahit anong mangyari, kailangan anyang magkaroon ng paglilitis. Ang nakalagay sa saligang batas, once the articles of impeachment are transmitted to the Senate, trial shall proceed forthwith. Shall proceed. Trial shall proceed. So hindi pwede i-dismiss on a motion to dismiss. There has to be a trial. After the trial, they can vote. Walang motion to dismiss dito. There has to be a trial. Ito rin ang paniwala ni dating Senate President Franklin Drilon na bahagi ng impeachment court na lumitis kina dating Pangulong Joseph Estrada at former Chief Justice Renato Corona. Anya, walang puwang sa Senado ang pagharang sa impeachment trial ni Numan.
Constitutional duty yun eh. Pag nakalagay sa ating saligang batas, pag nai-refer na sa Senado, the Senate shall forthwith conduct a trial. Nalulungkot po ako na hindi naiintindihan ng ating mga kasamahan sa Senado kung ano ang tungkulin nila sa impeachment trial. Ayon kay UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase, anumang hakbang kaugnay sa impeachment ng bise ay dapat gawin kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. So help me God. Matatandaang nakaupo rin bilang impeachment court ang Senado nang bumoto itong i-remand o ibalik sa House of Representatives ang naunang articles of impeachment laban sa bise ng 2025. The motion of Senator Cayetano is carried. Pero kung ma-convene na ang impeachment court, pwede kayang magkaroon na naman ng dahilan na hindi ito matuloy? Sabi ni Tamase, hindi ito dapat gawing template o gabay ng Senado. Generally kasi, yung Senado natin, sinusunod niya yung mga nakaraang president o naging karanasan ng mga nakaraang Senado bilang gabay. Pero hindi lahat ng president or gabay niya ay constitutional. Pero yung pagpapaliban ng trial or hindi pagsagawa ng trial, labag kasi yun sa malinaw na tinita ng saligang batas. Kaugnay naman sa sinabi ni Padilla na ang trabaho ng minority bloc ay mag-oppose o kumontra, tila nagpantingan-tenga ni ML Party List Representative Laila De Lima na bahagi rin ng minorya sa Kamara. Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist. Buwelta naman ni Padilla, mababaw niya ang pangangaral sa kanya ni De Lima tungkol sa papel ng minority at majority. Sinabi pa niya sa oras naman na mabuo na ang impeachment court, tatapusin niya umano ang kanyang pagkili. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sa pagbubukas ng ASEAN Summit 2026, isa sa mga nais tugunan ang maladominong epekto ng krisis sa Middle East. Kabilang dyan, ang pagtiyak sa seguridad sa enerhiya, pagkain at kaligtasan ng mga tao. Mula sa Cebu, Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, ang pagtatatag ng isang fuel reserve para sa mga bansang miyembro ng ASEAN ang isa sa mga hakbang na napagkasunduan bilang tugon sa oil crisis, bunsod ng gyera sa Middle East. Ang chairship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Pagkakataon din para ibidang mayamang kasaysayan, kultura at talento ng Pilipinas. Kaya naman kahit simple ang mismong pagtitipon, hindi nawawala makulay na pagtatanghal sa opening ceremony ng ASEAN Summit. Bago yan, winelcome ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang mga leader ng 10 iba pang bansang miyembro ng ASEAN. Ang tema ng summit ngayong taon sa chairship o pamumuno ng Pilipinas, Navigating Our Future Together. Nataon namang naharap din ang ASEAN region sa epekto ng oil crisis, bunsod ng gyera sa Middle East. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Layo ng pulong na mapagbuklod ng ASEAN para magkaroon ng nagkakaisang tugon sa krisis sa Middle East. Kaugnay dyan, ang pagtiyak sa seguridad sa enerhiya. Lalo't 66% ng crude oil ng ASEAN ay inaangkat mula sa Middle East. Gusto rin masiguro seguridad sa pagkain, lalo't naantala ang paglalayag at paggalaw ng mga mahalagang raw material sa mundo, kabilang ang fertilizer. Nais ding matiyak ang kaligtasan ng ASEAN nationals na apektado rin ng sigalot. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together. Kabilang sa mga napagkasunduan bilang tugon sa oil crisis ang pagtatatag ng fuel reserve ng ASEAN. Bagamat nagkakasundo sa konsepto, kailangan pa raw plantsahin ang ilang detalye. Ang malinaw, kailangan itong madaliin. Very optimistic. They are committed to making this succeed because everyone is suffering.
and everyone wants to get out of this situation. We will not be wasting time with bureaucratic nonsense. Iginit din ng Pangulo ang posisyon ng ASEAN sa gyera sa Middle East. Peace. It's that simple. We have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. This between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, I think, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step, because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation. It's a very difficult situation. So until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call it that. That is why the call essentially is peace now. Isa pa sa mga isinulong ng Pilipinas sa chairship sa ASEAN ngayong taon, ang Maritime Cooperation. Sa ilalim ng ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, magtatatag din ang ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Dito, pangunahing tututukan at pagtutulungan ng ASEAN ang ligtas na paglalayag sa South China Sea at pagtiyak na napoprotektahan ang soberanya at teritoryo ng bawat bansa sa ilalim ng UNCLOS at international law. Sabi ng Pangulo, patuloy na inaasam ng Pilipinas ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China sa South China Sea. Well, the basic fundamental foundation of any of those, to get the answer to any of those questions, will come from the finalization of a COC, a Code of Conduct. We cannot institutionalize any of those things until the Code of Conduct is finalized. The Code of Conduct between ASEAN and the People's Republic. That is one of our aspirations. How optimistic or pessimistic I am, I don't want to say. Mel, bagamat hindi pa malinaw kung kailan at paano ang magiging implementasyon sa marami sa mga napagkasunduan sa summit na ito, ay magpapatuloy daw ang mga bansa sa ASEAN na isulong ang mga ito sa mga susunod pang mga pagpupulong. Samantala, sa mga oras ito ay nagaganap na ang gala dinner na pinangunahan ng Pangulo para sa mga bisita. Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Posible po ang bawas presyo sa krudo at kerosene sa susunod na linggo, pero ang gasolina ay posibleng magmahal dahil sa tumataas na demand sa ibang bansa. At nakatutok si Joseph Morong. Good news, bad news. Good news sa mga nagkakarga ng diesel dahil hanggang 9 pesos kada litro ang pwedeng ibaba ng presyo nito sa Martes. Good news din ang posibleng 12 pesos na price rollback sa litro ng kerosene. Batayan sa latest na kalakalan ng krudo sa world market at posible pang mas lumaki ang rollback. Inaasahan namin kung tutuloy-tuloy ang pagbaba, malakihan pa rin ho ang madadagdag dyan. Pero ang bad news sa mga gasolina ang gamit. Magmamahal ito ng halos 2 piso kada litro. Sa ngayon, ang Department of Energy o DOE ang nagdidikta ng pagbabago sa presyo ng petrolyo dahil sa umiiral na State of National Energy Emergency. Kaya nga hinahabol ng DOE na mas mabilis din ang reaksyon ng presyo ng langis sa Pilipinas sa presyo sa pandaigdigang merkado. We've been fighting with the price cost recovery method. Dapat kung gaano kabilis mag-increase, pag bumaba, dapat ganun din kabilis. Kulang pa yan ayon sa mga jeepney driver na diesel ang pinapakarga. Ang laki nung tinaas nila nung nakaraan. Kailangan may balik dun sa dating presyo yan. Sana babaan pa. Dito dati kumikita ng 8, 9 ganyan. Ngayon wala. Balik sa 50 ano ba yan? 58. Pwede na yan. Tanong naman ng mga taxi driver na gasolina ang gamit. Ang problema lang, pataas na pataas yung gasolina pero bakit yung diesel bumababa? Di ba dapat pantay yan?
Paliwanag ng DOE, magkaiba kasi ang demand ng diesel at gasolina. Sa ngayon, mas tumataas ang demand ng gasolina, lalo na't pa-summer sa ibang bahagi ng mundo. Papuntang summer season na ho at palakas na ho ang demand sa gasolina. Kung naalala nyo, dito din sa pag-i-increase ng volatility dahil doon sa Iran-US war, hindi ho pumalo masyado ang gasolina because at that time, itong early February and up to March, actually January pa lang, up to March, hindi pa ho summer season sa European countries, sa US, sa Mexico. Di pa rin tiyak kung kailan matatapos ang gulo sa Middle East. Bagaman may isang buwang ceasefire, tinira ng Iranian missiles kahapon ang tinawag nilang enemy units malapit sa Strait of Hormuz. Kasunod yan ang pag-atake ng Amerika sa isang Iranian oil tanker. Ayon naman sa US Central Command, walang tinamaan sa kanilang mga puwersa. Balik normal na raw ang sitwasyon ayon sa Iran at sabi naman ng Amerika hindi na nila patataasin ang tensyon. Tuloy rin ang pakikipag-usap ng Amerika na naghihintay lamang umano ng tugon ng Iran sa mga mungkahi nila para wakasan ang giyera. Pero ayon sa DOE, hindi ibig sabihin na kung mareresolba ang isyu sa Iran ay makakahinga na ng maluwag ang publiko. Yan ay dahil sa mas malalayong bansa na sa ngayon kumukuha ng supply ang mga oil companies tulad sa Russia, Brazil, Canada at Amerika. Ano ho ang epekto pag ganyan? Under normal circumstances, mahal po yan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. May bagong panganib na hatid ang Bulkang Mayon. Napuno na kasi ng volcanic debris ang daluyan ng lahar na Miisigali. Kaya sakaling magkaroon ng lahar flow, hindi pa masabi kung saan ito dadaloy at anong mga lugar ang posibleng maapektuhan. Ang latest na sitwasyon, tinututukan live ni Bea Pinlac. Bea! Emil, muli na naman nakapagtala ng uson o pyroclastic density current sa Mayon Volcano pasado alas 2 ng hapon kanina. Ang masigla dating tourist spot na green lava sa Daraga Albay, ngayon nagmistula ng disyerto na balot ng abo. Ang bahagi na ito ng bulkan, tila may bundok na rin na puno ng mainit na volcanic debris. Pasado alas 2 ng hapon kanina, muli pang naglabas ng makapal at maitim na uson o pyroclastic density current ang Mayon. May gali doon na napakalalim. Siguro yung lalim nun, 50 to 100 meters, na puno lang ng debris. Dapat yung loob ng channel ay mas mas malalim kaysa dun sa riverbank. Pero ngayon po ay mas umbok na yung loob dahil dun nga po na-deposit po yung PDC. Ang tinutukoy nila ay ang Miisigali, kung saan sana dadaloy ang lahar. Pero dahil napuno na ito ng volcanic debris, maaaring maiba na ang daluyan. At kung bumuhos ang malakas at tuloy-tuloy na ulan dahil sa paparating na bagyo, hindi raw matitiyak kung saan mismo posibleng dadaloy ang lahar. At baka lumagpas pa ito ng permanent danger zone. Hindi na natin mapipredict kasi considering nag-overflow nga siya, hindi natin alam kung saan siya gagawa ng mga bagong channel, kung saan siya magfo-flow ulit. So, according to FIVOX, definitely gagawa to ng bagong trail na dadaanan niya. Dahil dito, may banta ng pag-agos ng lahar sa ilang lugar malapit sa Mayon. Kaya nangangamba ang mga magsasaka na mapinsala palalo ang kanilang mga taniman sa labas ng danger zone. Ito, tanggalin lang namin yan. Tapos pag tuyo na, makapagtanim kami. Pero pag laharang bumagsak, wala na. Mahihirapan kami lalo ng mga magsasaka dito. Wala na. Hindi naman may babalik yung pagod namin. Tatanggapin na lang talaga namin yung nangyari. Mahirap, pero wala namang ibang choice eh. Wala ibang pupuntahan kundi talaga dito lang eh. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa galaw ng bagyo para mapaghandaan kung kakailanganin magpalikas ng mga residenteng posibleng tumbukin ng lahar. Kaya ang mga magsasaka sa barangay Miisi sa Daraga, humihiling na tanggalin na ang gabundok na volcanic debris na naimbak sa Miisigali. Pero lubhang mapanganib ito, ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. According to FIVOX, talagang delikado yun. Those deposits are still mainit. Actually, aabot daw ng almost 500 degrees. Kainit pa yun. And mapapansin natin may mga maliliit na butas doon na parang gas bubbles kung saan pwede ito mag-explode. So talagang delikado yun. Imbis na makatulong, baka lalo pa raw ito magdulot ng disgrasya. Once na
ginalaw natin, pwedeng mag-collapse to. Pwedeng doon sa mga equipments or operator ng equipments na gagalaw nun, bumuhos yung stockpile na yon. So, sobrang delikado po. Kahit bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng Albay kahapon, hindi pa rin naging sapat para matanggal ang napakakapal na abo na bumalot sa mga pananim na gulay dito sa Barangay Tumpa, Kamalig, Albay. Tulad na lang nitong pananim na talong, nabalot pa rin ng abo at halos malanta na ang mga dahon. Kahit matagal nang bawal pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan, may mga magsasaka na nagtatanim at nag-aalaga pa rin ng hayop doon. Masagana raw kasi ang lupa roon. Hindi naman sila doon nakatira. So, pupunta lang doon pag magtatanim, mag-asikaso, bababa na. Yung Mayon area kasi, yun ang basket din, food basket din namin eh. Kasi nandyan nanggagaling yung mga talagang gulay natin na dinadala sa market. Kaya talagang malaking kawalan to. Emil, mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad para wala nang makalusot sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, kanina nagkaroon din ng low-level intermittent volcanic explosion sa Mayon pasado alas 4 ng hapon. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Emil. Ingat kayo at maraming salamat, Bea Pinlac. Mga taga-Ginupatan o Ginubatan Albay ang sunod na tinulungan ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Bukod sa mga magsasaka at iba pang apektadong residente, inalalayan din natin yung mga animal shelter doon. Doble dagok ang kinakaharap ni May na taga-Ginubatan Albay. Ang kanyang pananim kasing mais, apektado na nga ng matinding init at tagtuyot. Sinundan pa ng ashfall dulot ng muling pag-aalboroto ng Mayon. Ang namumulaklak pa lang na kalabasa, hindi rin nakaligtas. Nagtanim ako ng kalabasa ng February para sana sa pasukan, mayanin kami. Ang mga alaga namang baka ng kanyang asawang si Martin, nang hihina na. Nabalot din kasi ng makapal na abo ang mga damong kinakain ng mga ito. Ayon sa huling datos ng Municipal Agriculture Office ng Ginubatan, umabot na sa 53.8 million pesos ang pinsalang dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa kanilang agrikultura. Rice, the corn, the high-value coconut, and other crops na may damage area po na 2,119 hectares na po ngayon. Tapos po yung affected farmers ay nasa 3,170 na po sila. Nagtungo naman tayo sa Ginubatan para maghatid ng relief goods, KN95 mask, tinapay at tubig para sa 4,000 individual, katuwang ang Universal Guardians Brotherhood Bicol. Namahagi rin tayo ng mga detergent at disinfectants sa mga eskwelahan sa lugar. Nagbigay rin tayo ng mga dog food at pet soap sa isang animal shelter sa Tabaco City na kumukupkop ng humigit kumulang 280 na aso't pusa, kabilang ang mga stray animal na na-rescue nila matapos ang ashfall. It breaks our hearts to see the strays na covered po ng abo. We are very thankful po na may donation po kaming natanggap. Sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede din via QR code ng GCash at Palawan Pay. Pwede rin mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Pinag-aaralan ng asawa ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng legal na hakbang na maaring gawin matapos i-dismiss ng Quezon City Regional Trial Court ang kanyang petisyon para pigilan ang pag-release ng kanyang tax records. Ayon sa opisina ni Second Gentleman Attorney Mans Carpio, kabilang dito ang posibleng paghahain ng motion for reconsideration o isang apela para raw lubos na maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Idiniin nilang ang annual tax returns ni Carpio ay protektado ng confidentiality provisions sa ilalim ng umiiral na tax laws, kaya hiniling nilang bawalan ang Bureau of Internal Revenue na ilabas ito kaugnay ng impeachment proceedings laban sa asawa.
Nilinaw din nilang hindi nila pinatitigil ang Kongreso sa paggawa ng trabaho nito sa ilalim ng saligang batas. Ang pinapitigil lamang nila ay ang walang pahintulot na paglalahad ng confidential tax records ni Carpio. Sa halip na pansinin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sinasabi ng mga tao sa social media, dapat tutukan na lang daw nito ang kanyang trabaho. Sinabi yan ng bise ng tanungin tungkol sa kasong unlawful publication laban sa dating broadcaster na si Jay Sonza at vlogger na si Ka Eric Celis dahil sa umunoy pagkakalat ng peking medical record ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga sentiment. Hinaing, yes, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. Sa press conference kanina, sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro ang puna ng bise tungkol sa pagtatrabaho ng Pangulo at ang naunang pahayag ng bise na hindi umano siya marunong gumamit ng laptop. Inamin niya na hindi siya marunong gumamit ng computer at ginagamit lamang niya ang pinakamahal yata na laptop, gamit lamang ito sa kanyang pag-zoom. So, again, hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalboruto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. Mga kapuso, kaya mo bang patawarin ang kasalanan ng nakaraan? Masasagot yan sa bagong offering sa GMA Prime na The Master Cutter simula sa Lunes. At ngayon pa lang, nothing but good reviews ang masasabi ng cast. Sa pilot episode kaya excited na rin silang mapanood ninyo ito. Makichika kay Nelson Canlas. Madali ka bang makahanap? Opening sequence pa lang. High impact at full of energy na. Ang mga eksenang napanood sa first episode ng The Master Cutter sa special media conference na inorganisa ng streaming platform na Netflix. Present sa event ang ilang stars ng inaabangang seryes sa pangunguna ni Dingdong Dantes, Max Collins, Paulo Contis, Joe Berry, Shena Stevens at ang direktor ng The Master Cutter na si Dominic Zapata. Na-surprise pa rin kami, meaning yung feeling na nakuha namin nung naparod the first time, ganun pa rin eh. Parang fresh to fresh eh. Kasi high energy talaga. Wow, laking pasasalamat ko rin sa producers talaga, sa buong team, sa GMA. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap gumawa ng mga ganitong programa ngayon. At saka actually, yung buong industriya natin, alam natin may mga challenges. And yet, all out sila sa commitment nila na magpakita ng ganitong klaseng show sa ganitong magnitude. Nakita mo yung opening. Siyempre inisip rin kasi namin, di ba, papalabas tayo sa Southeast Asia, pakilala naman yung mga Pilipino, di ba? We wanna be able to do something that yung Pinoys can also be proud of. Ikinwento rin ng cast ang ilang mga kakaibang eksenang ginawa nila. 2 weeks ago nakipagsuntukan ako sa Madre kasi Madre costume si Ding. It's very entertaining pero sobrang nakakapagod. Pero sabi nga namin ni Dong, pag pinaparod namin, sulit eh. Kasabay ng mga action scenes, may kakaiba pa tayong aasahan sa show. Mine are more of the sexy scenes, not the action scenes. Sa kanila yung action scenes. As a veteran, if that's what I can bring to the show. I'm as one of the elders. Kasi syempre nandun naman si Shuvi, nandun si Charlie. We have our pretty girls. Nandito si Jo. Yeah, so I mean, I think what I bring to the show is more skill. Pero dapat din daw na asahan ang mga parte ng kwento na aantig sa ating mga puso. Sobrang saya ko kasi ngayon pa lang, alam ko ngayon pa lang din ito magagawa sa GMA. Ngayon pa lang ipapakita na may ganong struggle talaga na nangyayari sa totoong buhay ng little people. So, sobrang saya ko na naging part ako ng storytelling ng ganong klaseng nangyayari talaga sa lipunan natin. I love this show. Ang sobrang galing ng mga artista,
director. Kaya gusto ko po talaga itong teleserye na to po. Mapapanood na ngayong araw sa Netflix ang The Master Cutter at sa Lunes sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kinumpirma ng Malacanang na naging social media director ni Pangulong Bongbong Marcos ang inarestong Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta. Base sa social media post ni Mabanta, naging producer siya ng vlog ni Noy Senador Marcos noong 2018 at naging strategist at chief social media director. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, tumagal si Mabanta ng 6 na buwan batay sa nakuha niyang impormasyon. 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. But definitely now, we don't have relationship. Wala po tayong alam sa ngayon dahil walang naibibigay sa akin anong impormasyon kung sila man po ay nagkakausap. Kasi meron naman siyang open letter, itong si Franco Mabanta na naipost. So, kung sila ay close, ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siyang nakikipag-usap? Mga kapuso, maaga po kaming bumabati ng Mother's Day para sa lahat ng nanay. Ayan, syempre kasama dyan, Tita Mel at sa Mami Emil. At syempre sa lahat ng tumatayong ina kahit sa mga hindi niya kadugo. Gaya ng isang tampok natin ngayong gabi, kumurot po sa puso ng marami ang video niya habang kausap ng anak. Nalaman kasi ng anak ang isang sekreto tungkol sa kanyang pagkatao na imbes na ipagtampo ay nagpalalim pa ng paghanga at pasasalamat sa kanyang mama. Nakatutok si Darlene Kai. Alam ko na naampun ako. Okay na. Love kita. I love you. Salamat kasi nalagaan mo ko. Alam ko na. Kumurot sa puso ng netizens ang tagpong ito sa pagitan ni Nina at ng kanyang mama Toyang na bedridden at may Alzheimer's disease. Inamin kasi ni Nina na alam na niya ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao. I am adopted and then nung nakuha daw ako is from hospital. Bata pa lang daw siya, napansin niyang hindi niya kamukha ang 3 kapatid at mga magulang. Bukod dyan, 50 taon ang agwat niya sa kanyang mama. Ang sinasabi nila is menopausal baby ako. Sabi ko, sige. At 2 linggo lang ang nakararaan, nabuhay ang kanyang kutob habang nakipagkwentuhan sa isang kaanak. Nagkwento siya ganyan. And during the conversation, nahagip ko yung word na nung nakuha nga si Ninya. Sabi ko, nahagip mo yun, sinabi, narinig mo yun, nakuha. Tapos sabi niya, oo nga, bakit kayo nakuha? Siguro nga ampun ka talaga. Sabi ng husband ko. Kaya nagtanong-tanong si Nina sa kapatid sa Canada at ibang kaanak. Pinanganak ako, tinake in na ako nung mommy and daddy ko, kaya sila na yun nakaperma doon sa birth certificate. And then from then on, hanggang sa inuwi ako sa bahay. Pero ni minsan, hindi niya raw naramdaman na iba ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Sobrang na-amaze din ako. Never silang naging sa akin, yung talagang sobrang indifferent yung treatment. Tapos wala din sumbatan. Parang mas ako pa nga yung prinsesa talaga. Ang pinaka-fondest memory ko was every Sunday. Pag gigisingin ako ni mama ng maaga, naka-ready na yung dress ko. Parang mas favorite talaga nila ako. Pakiramdam ni Nina, swak na swak ang timing kung paano at kailan niya nalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Puno rin daw ng kapayapaan ang kanyang puso na naintindihan ng kanyang mama ang kanyang inilapit sa gitna ng iniindang karamdaman. Tumingin siya sa akin talaga. Iba yung respond nung eyes niya, tumutulo yung luha niya. Kaya doon ako mas lalong naiyak. I am very thankful na this was revealed to me in God's perfect timing. Have I known it earlier? Siguro nung bata-bata ako dahil yun nga, limited lang yung capacity ng isip ko noon on how will I process it and how will I take it. Baka nga nagalit ako sa kanila. Kaya pagtitiwalaan niya na lang daw muli ang timing ng Panginoon kung kailan niya malalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang mga tunay na magulang. Para kay Nina, hindi kabawasan sa kanyang pagkatao na malamang inampun siya.
Pakiramdam niya nga raw ay napakaswerte niya dahil lahat ng pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang mama Toyang hindi nakatali sa pagiging magkadugo, bagkus ay pinili at ibinigay ng buong puso. At ngayon na si Mama Toyang naman ang nangangailangan ng kalinga, walang pag-aatubili niya raw itong ibibigay. Lord, maraming salamat kasi inilagay mo ko sa pamilya na nag-alaga sa akin at nagmahal sa akin. Sabi ko kay Mama, ibabalik kita ng maayos kay God. Kaya hanggang sa huli, alagaan ko si Mama. Sabi nga nila, yung mga adopted child was chosen and loved. So kami yung pinili talaga and pinag-effortan talaga na mahalin. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.